Malapit na ang Semana Santa kaya inagahan ng ilang pasahero ang pag-uwi sa mga probinsya para hindi na sumabay sa inaasahan dagsa sa mga bus terminal at pantalan. Nakatutok si Katrina Son. Isang linggo bago ang Semana Santa, may mga nagpunta na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para maagang bumiyahe pa probinsya. Maganda na yung maaga para hindi mahirap sa biyahe. Pag kasi sikat sa bus para hindi na rin po mahasil sa biyahe. Naghahanda na ang PITX lalo't inaasahan nilang aabot sa 2.3 million passengers ang daragsa simula Miyerkules, April 9 hanggang matapos ang Semana Santa. Ang peak daw nito inaasahan sa Miyerkules Santo o Huwebes Santo. Pinaghahandaan na natin yung enough supply ng mga pampublikong sasakyan natin. Dahil nga mataas yung demand, nakipagpulong na rin daw sila sa operators para masiguro na may sapat na mga bus pati sa LTFRB para sa pag-i-issue ng special permit para sa mga karagdagang linya. May coordination din sa iba't ibang ahensya kasama ang DOTR at LTO. Para naman sa mga pasahero na nagpaplano na maagang makabili ng tiket, may online booking din daw. Sa Manila Northport, may mga maaga na ring nagsiuwian sa probinsya dahil mas mahihirapan daw sila pag sumabay sa dagsa ng mga pasahero. Inagahan ko na po para hindi ako makasabay sa mga maraming tao. Mahirap na sumakay sa sunod linggo Holy Week na May mga pasahero na rin sa isang terminal sa Lawag, Ilocos Norte. Mahigpit ang seguridad sa Batangas Port na as of 12 noon ay may halos 4,000 pasahero ngayong araw ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Sa datos ng Philippine Coast Guard, kadalasang umaabot sa 25,000 na mga bumibiyahe palabas ng Batangas Port tuwing Semana Santa. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang National Privacy Commission sa mga magulang na mag-ingat sa pag-share ng larawan ng mga bata sa social media. At yan po ang tinutukan ni Nico Wahe. Panay selfie at mga ganap sa trabaho ang social media post ng mami na si Gayle. Bihira ang post niya ng kanyang mga anak na 14, 13, 4 at 1-year-old. Kahit na minsan, natitempt daw siyang mag-post ng kanilang achievements. I think I find peace as well when we don't post that much. Takot kasi sila ng asawang si Anthony na ma-expose sa online world ang mukha ng mga anak. When you put up something in the air, you don't know where it goes. So, we want to make sure na whatever we put up there, hindi namin pagsisisihan kung ano man yun. Ganito raw dapat ang proteksyon sa mga bata ayon sa National Privacy Commission o NPC. Kasi maaari pong ma-access ito ng kahit sino at hindi po natin alam kung ano yung intensyon. Ang mga litrato at video online, madali raw ma-download at ma-re-upload at nagagamit para sa sexual exploitation sa mga bata. Ang mga may masamang balak, madalas daw nakaabang sa mga public post, lalo sa mga pag-game online, na kailangan mag-post ng mga litrato at maglagay ng mga confidential information. Sobrang dami na ngayon ng mga pakulo, or mga contest online sa mga social media platforms kung saan ini-encourage yung mga nanay at tatay na i-post sa comment section yung mga pictures ng mga anak nila. May address pa, meron pang cellphone number. Ang iba, gumagamit na rin ng artificial intelligence para i-edit ang mga litrato ng mga bata saka ibinebenta online. Ayon sa NPC, kung hindi maiwasan ang tinatawag na sharenting o sharing at parenting kung saan nagpo-post online ng mga magulang tungkol sa kanilang mga anak, tiyaking hindi nila ito ikapapahamak. Kung sino lang yung kailangan mong feeling mo relevant sa'yo, sa buhay mo at sa buhay ng anak mo, yun lang yung pag-share natin. Lagi nating i-check yung privacy settings ng social media account. Ang NPC may programang Kabataang Digital na nagtuturo sa mga kabataan na maging responsable online. Kami ay pumupunta sa mga eskwelahan at nagkakandak po kami ng mga seminars para po sa mga bata, kasama na rin po ang mga magulang at mga teacher, guro, para i-remind sa kanila yung responsibilidad at pagiging mabuting netizens. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, dalawang weather systems ang nagpapaulan ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa ilang lugar sa Davao Region, Soxargen, Barm, Zamboanga Peninsula at Palawan. Easterly naman ang nagpapaulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, bukas ay posibleng makaranas ng light to moderate rains sa Isabela, Ilocos Sur, Apayao at Pampanga. Light to intense rains naman sa Negros Oriental, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Leyte, Eastern Samar at malaking bahagi ng Mindanao. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila.